Pagkatapos ko nga pala nagwalis doon sa may sala mga mare, ay nagwalis na nga din ako dito nga pala sa may kusina at dito ko na nga pala ilalabas sa may likod. Tapos na nga din pala kumain si Ethan niya ng umagahan mga mare, kaya naman magliligpit na nga din ako ng kanyang pinagkainan at magluluto na nga din ako ng aming pananghalian. Wala nga din pala akong duty sa mga araw na yan mga mare dahil nga araw nga pala yan ng Sabado. Pero wala nga dyan yung asawa ko mga mare dahil nga meron nga pala siyang duty niyan dahil nga paminsan-minsan nga pagka nga Sabado ay meron nga siyang paso. And so far mga mare pala nagustuhan ko din pala tong bagong arrangement nga ng stove rack namin dahil nga kahit papano ay medyo lumuwag na nga din palabas dito nga papunta sa may CR tsaka naman dito sa likod ng bahay. Kaya for now mga mare ay magtitiis nga muna kami sa ganitong arrangement nga ng stove rack kahit na medyo madilim talaga pagka nga nagluluto. Pero so far mga mare okay naman na dahil nga pagka nga gabi lang naman madilim at lalo na pagka nga nakasara na nga itong pintuan sa may likod. Anyways mga mare, balik na nga ulit tayo dito sa ginagawa ko dahil nga after ko nga pala magwalis mga mare ay hinugasan ko na nga din pala itong mga isda at nilagyan ko na nga din pala ng asin at para nga maiprito ko na nga din bago nga din ako maghugas dito ng mga pinagkainan ni Ethan. At para nga habang naghuhugas nga ako dito ng mga pinagkainan namin mga mare ay mailuto ko na nga din pala itong pananghalian namin. Hindi ko na nga din pala huhugasan mga mare. Ito nga palang pinaglutuan ko nga kanina ng almusal nga ni Ethan at ito na nga rin yung gagamitin ko paglulutuan nga nitong isda. Bale, every time nga pala mga mare magluluto kami ng isda ay talagang use oil nga pala yung ginagamit namin. Parang after na nga namin gamitin to sa isda ay pwede na nga rin itapon. At kadalasan talaga mga mare yung mga nilalagay ko nga lang dito sa oil filter container namin ay pagka nga nagluto nga lang kami ng pritong manok o kaya naman pritong baboy. Pagka nga pinagprituhan ng isda mga mare, nako hindi ko na nga din nilalagay dyan sa oil filter container namin at para nga hindi rin masyadong maamoy dito sa loob ng bahay. Katapos ko nga pala na isalang yung isda mga mare ay nag-start na nga din pala ako sa paghuhugas nga dito ng mga hugasin namin. O mga mare, uunahan ko na kayo ha, hindi ako ganyan kabilis maghugas nga ng mga pinagkainan namin, sadyang naka-edit na nga yan kaya parang mabilis nga lang tignan. Pagkatapos ko nga pala palagi maghugas dito ng mga pinagkainan namin mga mare ay hinuhugasan ko nga din pala itong pinaka-drainer nga nitong lagayan namin ng mga sponge. At syempre mga mare, hindi ko palaging kinakalimutan ito nga palang paglalaba nga ng mga basahan namin dito at para nga maisampay ko na nga din. Pagkatapos ko nga pala naghugas mga mare ay saktong-sakto naman at luto na nga pala itong kabilangan ng isda kaya naman binaliktad ko na nga din. After ko nga pala baliktarin yung isda mga mare ay next naman ako nagpunta dito nga pala sa may sofa namin at para nga maiayos ko nga din yung mga kalat nga dito. Dumadami na nga din yung mga parcel na nakatambak dito mga mare at halos lahat nga po yan ay padala nga lang pero hindi ko pa nga maasikaso sa ngayon dahil nga tinapos ko pa nga yung mga sandamakmak na labahin namin tapos nakatambak pa nga itong mga tupiin namin dito. At madalas din pala mga mare yung mga pagtutupi nga ng mga damit namin ako pinapaubaya ko na ngayon sa asawa ko dahil nga hindi ko na talaga kayang gawin yan sa dami nga ng mga ginagawa ko. Dahil sa totoo lang mga mare, hindi talaga biro ang pagbablog nga at pag-affiliate dahil nga kailangan mo talaga yung paglaanan ng mas maraming oras. Dahil sa pagbi-video pa nga lang mga mare ay kailangan na nga ng mas maraming oras na idagdag mo pa nga yung pag-i-edit tsaka naman pag-voice over kaya kailangan talaga matyaga ka din at syempre talagang kaya mong i-manage yung oras mo. Dahil pagka nga hindi mo kaya i-manage yung oras mo mga mare, nako talagang mababali talaga kayo dito sa pagbablog lalo na pagka nga maraming ang padala sa inyo ng mga free sample. At yun din naman yung kagandahan mga mare pagka nga may mga pinapadala ng mga free sample dahil nga meron nga din kaming kikitain doon ng mga komisyon pagka nga na-promote na nga din namin yung mga products nila. Kaya palagi ko nga sinasabi mga mare sa mga gusto nga itry yung pagbablog, yung pag-affiliate, nako talagang kailangan po talaga na mahaba po talaga yung pasensya nyo at syempre talagang masipag kayo. Dahil hindi talaga pwede mga mare na uumpisahan nyo lang tapos hindi nyo rin naman kayang panindigan hanggang sa huli. Kaya pagka nga ganun mga mare na mabilis nga din kayo makaramdam ng pagod, naku wag nyo na nga itry itong vlogging, sa iba na lang. Siya yun lang muna. See you on my next vlogs.